Ano ba talaga ang tunay na lakas? Lakas ba ang mukhang matibay pero madaling bumigay? O lakas ba ang tahimik sugatan pero hindi sumusuko sa anumang labanan? Bakit may mga taong parang buo sa panlabas pero durog sa loob? Habang may mga taong halos wala ng lakas ang katawan, nakaratay sa matinding karamdamang pisikal, ngunit may kapayapaang hindi maipaliwanag, ito ay sa kadahilanang ang tunay na lakas ng tao ay hindi lamang nakikita sa pisikal na kondisyon. Ang tunay na lakas ay may tamang pagkakaayos, katawan, kaluluwa at espiritu. Katawan ang pundasyon, ang katawan ang unang haligi ng lakas. Kapag napabayaan ito, hihina ang lahat. Parang bahay, na kahit maganda ito, kung marupok naman ang pundasyon, madali lamang gumuho. Kahit gaano ka katatag sa loob, kung puyat ka, pagod at walang pahinga, bibigay ka. Lalo na kung walang ehersisyo, disiplina sa pagkain at pag-inom ng kung ano-ano. Tapos hahaluan mo pa ng mga nakakasirang bisyo, tandaan mo palagi na anumang sobra-sobra ay nakakasama. Alagaan mo ang iyong katawan dahil isa yan sa iyong puhunan tungo sa magandang kinabukasan. Kaluluwa ang direksyon. Ang kaluluwa ang isip at damdamin. Dito hinuhubog ang mga desisyon, ang katawan ang sasakyan. Ang espiritu ang lakas, pero ang kaluluwa ang manibela. Kahit gaano ka kalakas, kung magulo ang isip mo, mali ang tatahakin mong daan. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang kontrolin ang sarili, lalong-lalo na ang iyong isipan. Maraming mga kaisipan ang basura lang at dapat itinatapon na kaagad upang hindi ka magkaligaw-ligaw sa mundong ibabaw. Mas madalas ang isipan natin ay pinipili ang madaling isipin at nakasanayan na nating isipin kagaya ng mga negatibong bagay sa buhay. Tandaan mo lamang na ang iyong kaisipan ay hindi ikaw. Ito ay ang kabaliktaran sapagkat dapat ikaw ang nagkokontrol ng iyong kaisipan at hindi ikaw ang kinokontrol nito. Mas piliin mong isipin ang pag-asa, lakas, tagumpay, pananampalataya sa Diyos at pag-ibig. Espiritu ang iyong koneksyon. May bahagi sa iyo na mas malalim pa sa isip. Ang espiritu, ito ang humahawak sa iyo. Kapag wala ka ng mahawakan, parang cellphone kahit bago at may battery, kung walang signal, disconnected ka pa rin. Ito ang koneksyon mo sa iyong butihing manlilikha sa itaas. Alagaan mo ang iyong koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap at pananampalataya sa Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kapag buhay ang iyong espiritu, kahit mabigat ang buhay, hindi ka agad babagsak at tiyak na makakabangon ka dahil tutulungan ka ng Diyos. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, alin kaya sa tatlo ang iyong napapabayaan, katawan, kaluluwa o espiritu? Ang lahat ng ito ay dapat maging buo sa iyo. Dahil ang tunay na lakas ay hindi lang sa panlabas. Ito'y kapag maayos ang pundasyon, tama ang direksyon, at may lalim ang pinaghuhugutan. Ito ang tunay na lakas na dapat yung tinataglay.